ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang perpektong pamilya. Bawat isa ay may kakulangan at kapintasan. Ngunit ang importante ay akuin natin ang mga pagkukulang na yon at gawin natin ang lahat upang makapagbagong buhay. Ikaw, kabarangay, gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay nating mahilig makinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sherilyn, 55 anyos at naninirahan dito sa Bicol. Neto ko lang na-discover ang programa ninyo noong minsan ko itong napakinggan via online. Kaya naman nagpatulong ako sa kumare at kaibigan kong si Grace na magpadala ng sulat sa inyong programa. Gusto ko sanang ibahagi ang istorya ng buhay ko na nangyari noong 1993 noong nasa Maynila pa kami nakatira. 18 anyos pa lamang at magtatapos sa high school. Lumaki ako sa broken family at nakatira sa poder ng nanay ko kasama ang aking stepfather at 2 nakababatang kapatid. Pero 6 talaga kami at ako ang panganay. Ang 3 ko pong kapatid ay nasa poder ng mga tatay nila dahil magkakapatid lamang kami sa ina. Pero kahit nakatira kami sa isang bubong ay hindi malapit ang loob ko sa aking nanay Ninita. Sa katunayan ay mas tinuturing ko pang ina, ang Lola Lloyd ako. Bango naman ng tinolang manok. Malapit nang maluto to. Buti pa, maghanda ka na ng mga plato sa mesa at maghahain na ako maya-maya. Sige la, sakto gutom na talaga ako. Di po kasi ako kumain ng almusal sa bahay kanina eh. Ha? Bakit naman? Wala lang po, hindi ko lang gusto kasabay sila nanay tsaka yung pamilya niya. Bakit? Saka anong pamilya niya pamilya mo rin naman sila. Nakalimutan mo na ba na mga kapatid mo sa ina yung mga anak nila ng tatay-tatayan mo? Hindi ko po nakakalimutan yun, pero ewan, pakiramdam ko po talaga hindi pamilyang turing nila sa akin kaya gano'n na rin yung nararamdaman ko. Kumbaga, magkakasama lang kami sa bahay pero wala talaga akong kakampi dun. Anong ibig mong sabihin? Pinagtutulungan ka ba ng mga kapatid mo? Minsan, pero di naman ako papatalo sa kanila dahil mas malaki pa rin ako sa kanila. Teresing ko sila eh. Ay, tigilan mo nga yan. Hindi yan gawain ng isang ate. Dapat magpasensya ka sa mga kapatid mo at maging mabuting ehemplo sa kanila. Ewan ko po la. Pero pakiramdam ko talaga ibang-iba kami. Kahit kami ni nanay, di rin naman kami magkasundo pag nasa bahay. Kaya nga mas gusto ko na lang dito sa inyo kasi mahal niyo ako eh. Mahal ka rin naman ng nanay mo. Oh, ito na ang niluto kong tinola para sa'yo, Apo. Teka, ilagay ko lang dito sa mesa. Upo na tayo para makakain na. Yun oh, grabe ang bangot, mukhang masarap. Masarap talaga yan kasi ako ang nagluto niyan. At niluto ko yan para sa'yo. Kain ka ng marami, Apo, ha? Opo la, salamat po talaga ha. Saan? Sa tinola? Opo, pero hindi lang po sa tinola. Salamat sa lahat-lahat kasi pag nandito po ako sa inyo, pakiramdam ko hindi ako nag-iisa tapos meron akong kakampi. Di tulad pag nasa bahay ako, kaya ayoko dun eh.
naisipan mo pang umuwi? Akala ko kasi doon ka na naman matutulog kagaya ng palagi mong ginagawa. Mahiya-hiya ka naman, Sherilyn. Nakikisiksik ka pa doon sa lola mo kita mong doon umuwi ang mga tiyo mo paggabi. May bahay ka naman dito sa atin pero punta ka pa rin ng punta doon. Alam ko naman po na may bahay tayo, kaya nga po ako umuwi, di ba? Ano sinabi mo? Sinabi ko lang naman po yung totoo. Saka bakit po kayo nagagalit sa akin? Lola ko naman po yung pinupuntahan ko doon. Magalit kayo kung sa ibang bahay ako pumunta at hindi kina lola. Magagalit talaga ako lalo na kapag hindi ka nagpapaalam. Nay naman Hindi na po ako bata na kailangan niyo pang alamin kung saan pumupunta. Hoy! Para sa kaalaman mo, bilang nanay mo nag-aalala ako na baka bigla na lang may mangyaring masama sa'yo. Tapos, hindi ko alam kung sa kahanapin o sino sisisihin ko. Tapos mamaya, baka mabuntis ka pa bigla. Ang bata-bata mo pa. Alalahanin mong bawal ka pa magka-boyfriend. Hindi po mangyayari yun kasi hindi naman ako katulad niyo. Ano sinabi mo? Totoo naman, di ba? Maaga kayo nung nabuntis sa akin tapos iba-iba pa yung mga tatay namin ng mga kapatid ko. Bakit niyo po ako sinampal? Sumusobra na kasi ang bibig mo. Kayo po yung sumusobra kasi nananakit na kayo. Galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo! Sherilyn! Sherilyn! Lumabas ka na sa kwarto mo! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Hoy, balik ka! Hoy, lumabas ka dyan! Lumabas! Papa Dudut, hindi ko mapigilang magalit sa nanay ko matapos niya akong pagsalitaan ng mga ganong bagay. Pakiramdam ko ay nagmamalinis siya samantalang siya nga ang gumawa ng bagay na kinakatakutan niyang mangyari sa akin katulad ng pagkabuntis ng maaga. Sa bagay, lumalabas na takot siya sa sarili niyang multo. Sumasama tuloy ang aking loob. Bukod doon ay nasasakal din ako sa paraan ng pagdidisiplina niya sa akin kaya naman mas lalo akong nagrebelde. Nawala na rin ang prioridad ko sa pag-aaral at natuon ang aking atensyon sa mga barkada. Pagkasama ko kasi sila, pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa at nakakahinga ako ng maluwag kumpara kapag nasa bahay namin. At hindi ngayon nakawala sa mapanuri at mapag-usisang mata ni Tito Ryan, Papa Dudut. Sige na, Drew, umalis ka na. Baka mamaya may makakita pa sa'yo rito na hinatid ako Sino namang makakakita sa atin malalim ng gabi? Siguradong tulog na ang mga tao. Kahit na. Hindi natin alam kung sino pang gising dyan. Ano naman kung makita nila tayo? Boyfriend mo naman ako. Ha? Sino naman may sabi sa'yo niyan? Ako lang. Naisip ko lang naman kasi nililigawan kita, di ba? Oo nga, pero hindi pa naman kita sinasagot Huh? Di pa ba? Oo, hindi pa. Kaya hindi pa tayo magsyota. Kailan mo ba ako planong sagutin kasi? Tagal naman. Ikaw naman, masyado kang mainipin Pero alam mo, matagal ko na rin talagang pinag-iisipan na sagutin ka. May nararamdaman na rin kasi ako sa'yo Ganun naman pala Pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Sapat na yung dahilan para maging tayo. Paano? Tayo na ba? Oo. Sige na nga, tayo na. Yes! Kami na! Kami na ni Sherilyn! Ano ba naman? Kasasabi ko lang na huwag kang maingay, di ba? Pasensya na. Di ko lang napigilan kasi sobrang saya ko Ipigilan mo muna kasi baka pag may nakarinig, lagot tayo. Buti pa, umuwi ka na sa inyo. Papasok na ako sa amin kasi baka magising si nanay tapos hanapin pa ako, lagot ako dun. Sige, pero pwede bang balik muna sa pisngi? Ha? Sige na, balik na ako. Isa lang, sige na. Sige na nga, pero isa lang Pagkatapos nito, papasok na ako sa loob ng bahay. Oo, isa lang.
Tulog na siguro sila kasi nakapatay ng ilaw. Buti pa, magdahan-dahan na lang ako sa paglalakad para makapunta na ako sa kwarto. Bakit ngayon ka lang? Po! Narinig mo ako. Sagutin mo tanong ko, Sherilyn. May ginawa lang po ako sa bahay ng kaklase ko para sa school namin kaya ginabi po ako ng uwi. Sino ka klase? Yung naghatid sa'yo dyan sa labasan at humalik pa sa'yo sa pisngi? Nakita niyo po yun? Aba syempre. Di pa naman kasi ako tulog kaya nakita ko lahat. Di mo pa sinasagot ang tanong ko ha? Kaklase mo ba yon? Hindi po. Hindi? Eh ano mo siya? Boyfriend? Wag na wag mong susubukan magsinungaling sa akin kasi hindi ako tanga. Alam ko yung nakita ko ha? Boyfriend mo ba yung lalaki na yon? Opo, Tiyo. Susumbong kita sa nanay mo. Wag po, pagagalitan po ko ni nanay. Kaya nga isusumbong kita. Kasi kabilin-bilinan niya na wag ka munang magbo-boyfriend. Pero sinuway mo yung kagustuhan niya kaya lagot ka. Parang awa niyo na po, wag niyo po akong isumbong. Eh sige, hindi kita isusumbong kung papayag kang gawin ang gusto ko. Ano po ba yun? Alam mo, matagal na talaga akong nagagandahan sa'yo eh. Gabi-gabi kong pinagpapantasyahan yung katawan mo. Baka naman, pwede mo akong pagbigyan. Kahit ngayon lang, hindi natin sasabihin sa nanay mo. Ano po? Bitiwan niyo nga ako. Nababaliw na yata kayo eh. Anong nababaliw? Di ako baliw ha? Baliw kayo, bastos! Bitiwan niyo sabi ako eh. Subukan niyo pong may gawin sa akin, sisigaw ako. Para malaman pati ng mga kapitbahay natin yung kaayupan niyo. O, tamang-tama! Kasi kanina pa kita inaantay na magising. Bakit po? Nagtanong ka pa talaga! Eh, sinumbong ka lang naman sa akin ang Tio Ryan mo na nakita ka raw niya kagabi na hinatid ng boyfriend mo dyan sa tapat ng bahay natin. Hinalikan ka pa nga raw niya sa pisngi. Totoo ba yan, ha? Sagutin mo yung tanong ko! Totoo bang boyfriend mo yan, ha? Opo. Anak ka ng... Kabilin-bilinan ko na bawal ka pa mag-boyfriend, di ba? Ano naman po bang pakialam niyo kung magka-boyfriend na ako? Matanda na ako. Wala ka pang alam sa mundo! Kayo po yata yung walang alam lalo na sa nangyayari sa bahay Ano natin. ibig mong sabihin, ha? Para sa kaalaman niyo. Pinagtangkaan lang naman akong gahasain ni Tio Ryan. Kapalit ng hindi raw niya pagsusumbong sa inyo. O tapos, ngayon sinisiraan mo ng tiyo mo kasi sinumbong ka sa akin? Anong klaseng utak meron ka, Sherilyn? Hindi magagawa ng tiyo mo yon kasi mabuti siyang tao. Kung meron mang masama rito, eh ikaw yon kasi pasaway at sinungaling ka! Papadudot yun na yata ang pinakamasakit na ginawa ng nanay ko sa akin. Bukod sa pinaramdam niya na hindi niya ako prioridad bilang anak. Ang sakit pala na hindi ka paniwalaan at ipagtanggol ng tao na una mong inasahan na gagawa noon dahil magkadugo kayo. Kaya naman mas nadagdagan lamang ang hinanakit ko sa kanya ng mga panahong yon. At bunga na rin ang takot ko sa stepfather ko na baka ulitin niya pa ang pagtatangka sa akin ay nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan na gawin. At yun nga ay ang lumayas sa pamamahay namin. Bit-bit ang ilan kong damit at gamit na inimpake ko sa aking itim na bag at kakaunting pera papadudot na tinabi ko mula sa aking baon. Ay nakapag-desisyon na akong umalis sa aming bahay noong sumunod na araw para makalaya ako sa pagdurusa at makalaya ako sa hinanakit na dulot ng pamilyang aking kinagisnan. Oras na para isipin ko naman ang ikagaganda ng buhay ko.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nakituloy ako sa bahay ng boyfriend kong si Drew at sakto lang ang laki ng tinitirhan nila at kasama niya roon ang mga magulang niya at 3 nakatatandang kapatid na babae. Mabait naman sa akin si Drew at tinanggap naman ako ng kanyang pamilya noong nakiusap siyang makikitira ko doon. Pero sa una lang pala yon at puro lamang sila pakitang tao. Tumira kami doon ng 2 buwan at hindi nagtagal ay lumabas din ang tunay nilang kulay lalo na noong nabuntis ako ni Drew. Sa katunayan ay hindi nila tinago sa akin ang pagkaayaw nila na nakikisiksik ako sa pamamahay nila. Nalaman ko rin ang totoo na dismayado sa akin ang nanay niya dahil nag-aaral pa nga kami ng mga panahong yon. Tapos ay magkakaanak na. Hindi rin naman ako may pagtanggol ni Drew dahil mas kampi pa siya sa kanyang pamilya. Kaya noong naramdaman kong wala na akong puwang sa pamamahay nila, ay muli akong nag-alsa balutan at umuwi sa lola ko. Tinanggap niya ako sa poder niya at namasukan naman ako bilang trimmer sa isang patahian para makaipon ng pera. Hindi nagtagal ay nagsilang ako ng isang malusog na sanggol na babae. Hindi pa titigil kakaiyak tong batang to. Hindi ko makapagbasa ng maayos kung kailang nasa exciting part na ako dito sa binabasa ko eh. Ay, Sherilyn, hindi mo ba naririnig ang iyak ng anak mo? Kulang na lang kabagin tong bata, maawa ka naman sa kanya. Buti pa, kargahin mo na muna tong apo ko. Kawawa sa'yo yung anak mo Ay, na baby. Andito na si Lola. Sus, paano naging kawawa yan ang ayos-ayos ng higaan niya? Nakadede na rin at napalitan ng diaper. Yung ibang bata nga dyan walang maayos na hinihigaan. Tapos gutom, hindi nakakaranas magsuot ng diaper. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin Para kasing yun na rin yung pinalalabas nyo sa pagkakasabi nyo, kawawa naman yung anak ko Kawawa ang anak mo kasi hinahayaan mo lang umiyak. Samantalang andyan ka naman sa tabi niya at nagbabasa lang naman ng libro. Lumalabas na mas inuuna mo pa yan kaysa patahanin yung anak mo. Lola naman, ito na nga lang yung libangan ko kapag wala akong trabaho tapos sinisita nyo pa. Hindi ko sinisita ang libangan mo. Pero baka nakakalimutan mong dapat unahin mo ang responsibilidad mo sa anak mo. Kakainis namang responsibilidad yan. Anong pinagsasasabi mo? Bakit ka naiinis anak mo to? Sinabi ko bang hindi? Natural, anak ko yan kasi galing niya sa tiyan ko. Pero nakakasawa na rin kasing alagaan yan la. Kailabutan ka nga sa mga sinabi mo, Sherilyn. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Tsaka yun ang nararamdaman ko Wala kang karapatang mapago dahil nanay ka na. At hindi mo pwedeng ayawan ng basta-basta ang anak mo. Ewan ko bala. Pero naisip ko na sana hindi na lang ako nagkaanak. Kung alam ko lang na nakakapagod maging nanay, yung bang wala akong matinong pahinga pag nasa bahay kasi kailangan kong alagaan, asikasuhin yung bata na yan. Hindi na nga rin ako nakakakain ng maayos kasi gusto lagi magpakarga. Ingay-ingay pang umiyak, kala mo inaapi. Sana talaga pinalaglag ko na lang yan doon pa. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Paano mo naisip yan sa sarili mong anak? Baka sumpain ka ng langit sa mga pinagsasabi mong yan, Sherilyn. So nahihirapan ako ano gusto niyong gawin ko? Kaya nga andito ako para tulungan ka. Ako ang nag-aalaga at nagbabantay sa anak mo kapag nasa trabaho ka, hindi ba? Makakasigurado ka na ligtas ang anak mo kasi apo ko rin naman ang batang to. Pero pag nandito ako sa bahay, hindi nga ako makapagpahinga ng maayos, la. Pagod na nga ako sa trabaho pati ba naman dito sa bahay, pagod pa rin ako tapos kasalanan pa ng batang yan. Ganyan talaga pag may anak ka na. Meron ka ng responsibilidad. Kaya nga nakakapansisi magkaanak Nakakamiss din yung buhay ko nung wala pa yung batang yan. Ginusto mo rin naman yung nangyari, hindi ba? Sumama ka sa boyfriend mo at nagpabuntis kahit na nag-aaral ka pa. Tapos ngayon, sisisihin mo tong anak mo? Alam natin pareho na wala naman siyang kasalanan. Buti pa, Sherilyn. Huwag mo nang dagdagan yung pagkukulang mo sa anak mo. Dapat nga ikaw ang nag-aalaga sa kanya kasi nanay ka niya.
Pero dahil hindi ka naman sinusuportahan ng tatay ng apo ko, kailangan mo talagang magtrabaho. Pero pakiusap naman, apo. Pag andito ka sa atin unahin mong intindihin tong anak mo. Sanggol pa lang siya. Kailangan ka niya. Kailangan niya ang nanay niya. Papa Dudut, mahal ko naman ang aking anak at masaya ako noong sinilang ko siya. Pero aminado ako na kinasawaan at kinapaguran ko talaga ang pag-aalaga sa kanya. Bukod doon ay mas naging abala ko sa pagtatrabaho kaya naman si Lola na ang nag-alaga sa kanya. Sa katunayan, kapag nasa trabaho ako ay pakiramdam ko ay malaya ako sa mga responsibilidad ng pagiging nanay. Tapos nung nagkaroon na ulit ako ng mga kaibigan sa aking pinagtatrabahuhan, pakiramdam ko ay bumalik sa akin ang kabataan ko na maagang inagaw ng pagiging nanay. Kumbaga ay bigla akong nasabik gawin ng mga bagay na ginagawa ko noong dalaga pa ako. Kaya nga kahit na nakokonsensya dahil dapat inaalagaan ko ang anak ko, lalo na kapag wala akong pasok ay mas nanaig pa rin sa akin ang impluwensya ng mga katrabaho ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Tao po! Tao po! Papasukin niyo ako! Tama naman tong bahay na kinatok ko, diba? Lola! La! Lola Loida! Ay, Santissima Sherilyn! Bakit ka sumisigaw dyan? Ang ingay-ingay mo! May maingay bang tahimik? Kaya nga, lasing ka ba? Naku, hindi. Di po. Anong hindi? Amoy alak ka. Nakainom lang po. Pero konti lang naman. Nagyaya kasi yung katrabaho ko kasi birthday ng anak niya. Ayun, inimbitahan kami sa kanila para kumain. Tapos may paalak. Buti pa, pasok na po ako. Lamok dito sa labas eh. Sherilyn! Ano bang ginagawa mong bata ka? Halika, alalayan na kitang tumayo. Pasensya na po natisod lang. Umikot kasi yung paningin ko eh. Yan ba ang nakainom lang? Halos hindi ka na nga makalakad ng diretso. Wala naman eh. Huwag niyo na po ako sermonan. Umipintig na nga yung ulo ko sa sakit tapos dami niya pa sinasabi dyan. Ay, marami talaga akong sasabihin. Kasi hindi gawain ng matinong nanay ang ganyan. Halika na, pumasok ka na, tumupo ka muna dyan sa bangko. Kukuha muna kita ng tubig na maiinom. Sige po, La. Nay, napatulog ko na po yung anak ni Sherilyn. Wala pa ba siya? Anong wala pa? Ay ano, lasing na lasing nga. Nay, ano pong ginagawa niyo rito kay na Lola? Tinalo ko lang ang nanay ko. Eh ikaw, bakit lasing ka? Tsaka anong oras na Uwi ba yan ng isang matinong nanay? Baka nakakalimutan mong may anak ka naghihintay dito. Pwede ba? Huwag niyo na po ako sermonan. Sakit-sakit na ng ulo ko eh. Oh, itong tubig, Sherilyn. Kunin mo, inumin mo na. Salamat po, La. Grabe, tabang naman ito. Mas masarap pa yung alak eh. Bakit ka ba nagkakaganyan? Anong bakit ako nagkakaganto na? Ayos naman ako Hindi ka ayos kasi nakuha mo mag-inom at magpakalasing samantalang may anak ka na naghihintay sa'yo rito sa bahay. Parang ngayon na nga lang naman ako uminom Kung makapagsalita kayo dyan, kala nyo talaga lasinggera ako. Pero sabi ng lola mo, palagi mo raw pinababayaan yung anak mo. Pag andito ka sa bahay hindi mo maaalagaan dahil abala ka sa ibang bagay. Tama ba yon? Hindi yun gawain ng mabuting ina. Ano po bang alam nyo sa pagiging mabuting ina? Hindi nga kayo naging ganun sa akin tsaka sa iba kong mga kapatid Anong sinabi mo? Sherilyn, huwag mo kang sagutin ng ganyan ng nanay mo. Hindi, sasagutin ko siya kasi masyado siya nagmamalinis eh. Kung makapagsalita siya, nakala mo ako yung pinakamasamang nanay sa mundo. Bah, matuto muna kaya siyang manalamin.
Tinan niya muna yung sarili niya para makita niya kung gaano siya karumi. Sumusobra ka na talaga sa mga pinagsasabi mo sa akin, ha? Bakit? Nasasaktan ka kasi totoo? Bago kasi kayo magsalita ng masasakit sa akin, sana isipin niyo muna na kayo nga hindi nga rin naging matinong nanay sa amin. Tsaka baka nakakalimutan niyo na kasalanan niyo kung bakit ako umalis sa bahay nun. Kasalanan niyo! Ano kasalanan ko? Paano ko naging kasalanan yon, ha? Kasi hindi kayo naniwala sa akin nung nagsumbong ako tungkol sa kabastusan nung kinakasama niyo. Ako pa yung pinalabas niyong sinungaling. Totoo ba yung sinabi mo, Sherilyn? Opo! Yun talagang rason kung bakit ako lumayas nun kina nanay. Bakit hindi ka rito pumunta para nakapagsumbong ka sa akin? Bakit sumama ka sa boyfriend mo? Kasi siya lang naman yung kakampi ko noong mga panahong yun eh. Hindi ko rin alam kung paniniwalaan niyo ako pag nagsumbong ako sa inyo. Sarili ko ngang nanay, sinabihan akong sinungaling eh. Kayo pa kaya? Kaya sinong pupuntahan ko? Di nag-iisang pwede kong takbuhan. Papadudot masama ang loob ko sa nanay at lola ko dahil pakiramdam ko ay pinagtulungan nila ako ng mga panahong yon. Nagkampihan sila at pinamukha sa akin na ako na ang pinakamasama at pabayang nanay sa buong mundo samantalang hindi rin naman sila perpekto. Hindi rin naman sila naging mabuting nanay sa mga anak nila kaya pare-pareho lamang kami. Nang dahil sa away naming yon ay lumayo ang loob ko sa kanila at buti na lang at nandyan ang mga katrabaho ko na handang makinig sa mga kwento ko tungkol sa pamilya namin. Isa nga sa kanila ay sinulsulan ako na lumayas na raw sa amin at sumama na lamang kay Samuel. Katrabaho rin namin at kursonada ako. Papadudot, hindi nagtagal ay nagdesisyon ako makipagtanan sa kanya at iwanan ng lola ko at ang aking anak. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mula Maynila ay inuwi ako ni Samuel sa Bicol dahil doon nakatira ang kanyang pamilya. Bale nangungupahan lang siya sa Maynila at nakipagsapalaran lamang doon. Noong nakipagtanan ako sa kanya ay nagdesisyon siyang umuwi sa probinsya nila upang doon maghanap ng trabaho. Nakapasok siya bilang kargador sa palengke habang ako ay nakatira sa bahay ng mga magulang niya. Aminado ako na mayroong agam-agam sa puso ko na muling makisama sa pamilya ni Samuel dahil ayoko nang maulit ang pinagdaanan ko noon sa pamilya ni Drew. Pero napagtanto ko na wala namang perpektong pamilya at dahil ako ang dayo ay kailangan ko talagang makisama. Kaya naman yun ang ginawa ko, Papadudot. At masasabi ko na sa unang isang buwan ng pananatili ko kina Samuel ay nakasundo ko ng gusto ang pamilya niya. Mabilis na lumipas ang ilang taon at nagkaanak kami ni Samuel ng 5 at nakapagtayo na rin kami ng maliit na bahay malapit sa tinitirhan ng magulang niya. Taong 2005 nang lumuwas kami ng kinakasama ko sa Maynila dahil kinakailangan naming i-confine sa ospital doon ang bunso naming may sakit sa puso. Kaya lang, bigla ko namang dong nakita si Lola Papadudot. Sherilyn! Sherilyn, ikaw nga. Lola, Ako nga. anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nasa ospital? Kasama ko ang anak mo. Nakapila kami para makapagpa-check up siya. Pero kinailangan kong pumunta sa butika. Kaya iniwan ko muna siya kasamang tiyo niya. Ganun po ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi mo ba itatanong kung anong sakit niya o kung kumusta na ba siya? Pasensya na po pero hindi na ako interesadong malaman.
At bakit? Saka, bakit ngayon ka lang nagpakita sa amin? Saan ka ba pumunta nung umalis ka sa bahay natin noon? Wala na ho kayo doon, La. Anong wala na ako doon? Iniwan mo nga sa akin yung anak mo. Matagal ko na pong kinalimutan na anak ko siya. Saka may sarili na akong pamilya ngayon. Meron na rin akong mga anak kaya bakit ko pa siya iisipin? May sarili rin ho akong problema, La. Pero anak mo pa rin siya. At kahit na pagbalik-baliktarin mo ang mundo, hindi mo na mababago ang bagay na yon. Anong klaseng nanay ka kung ni minsan hindi sumagi dyan sa isip mo kung kumusta na yung anak na iniwan mo sa akin? Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? Matigas na akong matigas pero hindi po ba kayo nakikinig? Matagal ko nang kinalimutan yung anak kong yan. Hindi na ako nanay niyan. Hindi pa ako handang maging nanay sa kanya noon kaya hindi niyo ako masisisi kung inuna ko yung sarili ko. Tapos ngayon, ano? Handa ka nang maging nanay sa iba mong anak? Oo, ganun na nga. Hindi mo ba naisip kung ano na lang ang mararamdaman ng anak mo pag nalaman niya yung mga pinagsasasabi mo? Sigurado ako na masasaktan siya ng husto. Wala na nga ho akong pakialam kahit masaktan siya o kung ano pang isipin niya. Basta ang mahalaga sa akin ngayon ay mga anak ko sa kinakasama ko. Sa kanila ako magpapakananay at hindi sa batang yon. Sa inyo na lang siya, total, mas malapit naman kayo sa isa't isa. Natatandaan ko na tumatahan siya pag karga-karga niyo pero kung ako yung bumubuhat sa kanya kung todo iyak siya. Kakauburido. Wala ka kasing tiyaga, saka iyakin naman talaga ang mga bata. Huwag mong sabihin hindi. May mga anak ka na rin naman, hindi ba? Basta. Kahit ano pang sabihin nyo, ayoko sa batang yan. Matagal ko na siyang kinalimutan. Naisip ko pa nga na sana hindi ko na lang siya pinanganak nun. Hindi na ako interesado na malaman ng tungkol sa kanya kasi hindi na ako ang nanay niya. Kaya wala na akong pakialam sa kanya. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mong yan. Dahil baka karmahin ka dahil sa pagpapabaya mo sa anak mo. Kung kakarmahin ako, sana karmahin din kayo ni nanay dahil hindi rin naman kayo mga mabuting magulang. Anong sinabi mo? Kasalanan niyo kung bakit napaniwara ang buhay ni nanay. Kasi hindi niyo naman siya pinalaki ng maayos. Tapos, kasalanan ni nanay kung bakit nasira ang buhay ko. Trinato niya rin ako na para bang wala akong halaga sa kanya. At ni minsan hindi ko naramdaman yung pagmamahal niya bilang isang ina. Alam niyo, wala nang kwenta tong pinag-uusapan natin eh. Diyan na nga kayo. Sandali! Saan ka pupunta? Sa anak ko nga. Sigurado hinahanap na ako nun. Teka lang. Sherilyn, huwag ka munang umalis. Naku La, pasensya na. Kailangan ko na umalis. Sana po hindi na ulit tayo magkita. Papadudot, hindi lubusan ang aking kasiyahan ang makita ko si Lola sa ospital na pinagdalhan niya sa anak na iniwan ko sa kanya noong araw. Di tulad ko na kinalimutan na ang responsibilidad sa aking panganay. Pinilit pa rin ako ni Lola na magpakananay sa aking anak, bagay na hindi ko sinangayunan. Para sa akin ay bahagi na lamang ng nakaraan ko ang batang iniwan ko sa kanya at gusto ko na lamang magpatuloy sa buhay na hindi siya kasama. Kaya lang ay pinarusahan yata ako ng langit sa pag-abandon ako sa aking anak dahil inabot ng kamalasan ng pamumuhay at pagsasama namin ni Samuel. Una nga doon ay namatay ang aming bunso na naging dahilan upang magkalamat ang relasyon namin ng kinakasama ko. Pangalawa ay natuto siyang mambabay at nalulong sa bisyo kaya kinailangan ko magtrabaho upang buhayin ang 4 pa naming mga anak. Mabilis na lumipas ang ilan pang taon. Lalong humirap ang buhay namin. Namatay na rin si Samuel noong pandemic at nagsilakihan na rin naman ang mga anak namin pero tila ba wala silang pakialam sa akin. Doon ko nga biglang naalala yung anak na iniwan ko kay Lola, Papa Dudut. Tao po? Tao po? Sino yan? Sino ka, Neng?
Ako po si Cecil. Sinabi sa akin na dito raw po nakatira si Sherilyn. Hinahanap ko po siya. Ha? Bakit mo naman hinahanap? May importante po kasi akong sasabihin sa kanya. Oh, ako si Sherilyn. Ano ba sasabihin mo? Kayo po si Sherilyn? Kayo po yung nanay ko? Ha? Ano ba pinagsasasabi mo? Hindi ako ang nanay mo. Paano kita naging anak? Sige nga. Baka po nakalimutan niyo lang pero anak niyo po ako. Ako po si Cecil. Yung baby na iniwan niyo noon kay Lola Loida. Cecil? Opo. Pwede ko po ba kayong yakapin? Sige. Pwede naman. Salamat po. Huwag ka nang umiyak dyan. Pati tuloy ako naiiyak na rin dito. Hindi ko lang po kasi mapigilan. Lalo sobrang saya ko dahil sa wakas hinahanap at nakita ko na po kayo. Masaya rin naman ako pero paano nangyari yon? Paano mo ko nahanap? At bakit mo ko hinahanap? Mahaba pong kwento eh. Kung ganun pumasok ka muna rito sa bahay ko at maupo ka para makapagkwentuhan naman tayo. Pasensya ka na kung barong-barong lang tong tinitirhan ko. Naku, wala naman pong kaso yun. Pasok na po ako. Sige, pasok ka. Gusto mo ba ng tubig? Kaya lang hindi malamig Ay, hindi po. Ayos lang po ako. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko, Cecil. Bakit mo ba ako hinahanap? Ang laki-laki ng kasalanan ko sa'yo nung baby ka pa. Wala na po sa akin yun. Kinalimutan ko na po yun kasi sinabi sa akin ni Lola na nanay ko pa rin naman daw kayo. Ako nga ang nanay mo na nang iwan sa'yo nung araw. Pero nakaraan na po yun. Iba na po ngayon. Walang pinagkaiba ang nakaraan sa kasalukuyan dahil may nagawa ako noon na ikinahihiya ko sa ngayon. At unang-una na nga ron yung pangiiwan ko sa'yo nung maliit ka pa. Alam mo, hindi na ako umaasa na magkikita tayo ulit. Akala ko hindi mo nagugustuhin hanapin ang nanay na nang abandon na sa'yo dahil galit ka sa akin. Nagalit po ako sa inyo. Pero syempre, nanaig pa rin sa akin yung pagpapatawad at kagustuhan na makita at makilala kayo. Pakiramdam ko kasi hindi buo yung pagkatao ko hanggat hindi ko nagagawa yung bagay na yun, Nay. Kaya nga, tsinaga akong hanapin kayo. Naku nalaman mo pa tuloy ang sitwasyon ko at mag-isa na lang ako sa buhay. Dahil yung mga ibang mga anak ko may kanya-kanya ng pamilya. Sigurado ako ganun ka rin. Nay, wala pa po akong sariling pamilya. Abala po kasi ako sa negosyo ko sa Maynila. Kaya nga po, kung gusto nyo, pwede ko kayong isama. Tumira na kayo sa bahay ko para magkasama na po tayo. Kahit namang gustuhin ko hindi ko naman maiiwan tong lugar na to. Dito na ako tumira at tumanda. Hindi na ako mabubuhay sa Maynila. At saka, ayos lang naman ako rito. Kaya ko ang sarili ko. Ayaw niyo po ba akong makasama? Gusto. Pero sana maintindihan mo na matanda na ako. Hindi na rin ako sanay bumiyahe ng malayo. Madali na rin akong mapagod. Sakitin na. Ayoko naman na problemahin mo pa ako kapag tumira ako doon ang kasama ka. Ang gusto ko, mabuhay ka na hindi mo na ako iniisip. Kasi nakaya mo nga noon na mabuhay na wala ka sa piling ko. Ayos lang ako rito. Kaya ko ang sarili ko. Masaya naman ako kahit mag-isa na lamang na namumuhay dito.
Papa Dudut, hindi totoo na masaya ako na mag-isa lamang ako. Hindi rin totoo na ayos lamang ako. Na kaya kong mabuhay na hindi nakikita o nakakasama ang mga anak ko. Oo, nagpanggap lamang ako sa harapan ni Cecil dahil nahihiya ako na makita niya akong malungkot at miserable. Ang totoo ay hindi ko pa rin kayang harapin magpahanggang ngayon ang anak ko na iniwan ko noon sa lola ko dahil kinakain pa rin ako ng matinding kahihiyan at konsensya sa ginawa ko sa kanya. Pero sadyang mabait at mabuti ang pagpapalaki sa kanya ng lola ko dahil nangako sa akin si Cecil na dadalaw-dalawin na lamang niya ako rito sa Bicol at tutulungan pa rin ako kahit papaano. Hinayaan ko na lamang siya na gawin ang kagustuhan niya kahit nalabag yon sa kalooban ko. Alam ko na marami sa mga kabarangay natin ang magsasabi na ako na nga yata ang pinakamaarte sa lahat. Dahil ako na nga ang tinutulungan ng anak ko ay nag-iinarte pa ako. Pero hindi niyo po ako masisisi kasi pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat na ituring at tawagin niyang nanay. At nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa anak ko na hindi dapat tularan ng mga kabarangay nating nakikinig sa ating kwento. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking kwento sa inyong programa. God bless sa inyo and more power. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Sherilyn. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.